mga tao, gusto nilang maintindihan itong bakit naghabla si Attorney Man Scarpio. So, Yes. paki-explain lang po natin. So, yung pinaka-purpose lang po talaga is gusto natin panagutin yung mga taong may nilabag sa batas. That's the simplest way to say it. This has nothing to do with the impeachment para pigilan, i-TRO, or magka-injunction. Ang sa amin lang po dito, the main issue, number one, whether or not may violation ba sa batas. If yes, then you should be held liable. Yun lang po. Ano pong violation yon ang nakasaad dyan sa criminal action ni Attorney Man Scarpio? So yung legal basis po namin are three cases. Number one, the Anti-Money Laundering Act. Number two, the Bank Secrecy Law. And number three, the Data Privacy Act. Lahat po kasi yon may kanya-kanyang penal provision when you disclose confidential matters in an illegal or improper way. Sino naman po ang hinabla ni Attorney Man Scarpio? So the Anti-Money Laundering Council, the BSP, and some members po of the House of Representatives. Some members? Yes, some members lang. Can you cite a few? Si Congresswoman De Lima, Congressman Jokno, among others. Bakit si Luistro wala? Si Congresswoman Luistro is also included. Siyempre, favorite namin yun eh. Si Congresswoman Luistro talaga. Siya ang due process queen. Kailangan ho kasi malinaw sa mga tao na ano naman kaya ang kinalaman dito ni Attorney Man Scarpio sa impeachment? Bakit po siya nasali dito sa mga sabpina ng committee ni Luistro? So yun nga rin po yung issue talaga kasi si Attorney Mans is a very private individual. He's a practicing lawyer. Practicing lawyer. And he is, number one, not an impeachable officer. Number two, if you look at him from the start of the public office career po ni VP Sara, he is a very low-profile individual. Oo. In other words, he performed earnest efforts to maintain his privacy. Yes. So hindi siya classified as a public figure na pwede na lang basta-basta isamat on public issues. Tapos So, he ang maintained ginawa that. nila sa House Committee ay sinabpina nila ang Yes. AMLAC, the Yes. Anti-Money Laundering Council, na mag-submit ng anong mga records ang sinabmit sa kanila sa Well, investigation sa impeachment. So allegedly, yung in-explain po or yung sinabmit ng AMLAC ay yung mga financial transactions daw po. So I say allegedly kasi up to date, wala pa kaming official receipt. Walang kopya. Nung Ang ano po, nasasakdal, AMLAC report walang na yun. kopya. Ito yung sinasabi ko lagi, na hindi natututo itong House Committee at si Congresswoman Luistro. Kasi sa first na impeachment ruling ng Supreme Court, ay due process din ang focus ng decision na yon, yung lack of due process. Kaya ito na naman si Congresswoman Luistro na kung ano-ano ang pinagsasabpina. Nag-object na po dito ang mga ilang congressman na bakit sinasabpina para dagdagan ang mga dokumento na ipapasok sa records, na ipapadala sa Senado. Kasi po, sinabi nga ni retired Justice Ascuna, Supreme Court Justice, na hindi dapat dinadagdagan ang complaint. Kung ano na ang sinabit doon, ayun na po yun ang dapat sinusuri nila. Sinabi rin yan ni Congressman, my friend, Congressman Rufus Rodriguez of Cagayan de Oro, that this is a fishing expedition. Kasi hindi naman yan kasali dito. Tapos isasabpina ninyo. Masigasig po si Attorney Congressman Terry Ridon dyan sa pagsasabpina. Galit na galit At sinabi din ni Congressman Paulo Marcoleta. Sinabi din ng Vice Chair. And that's what also Congressman Garbin said. So, hindi po nagkulang ang ilang congressman sa pag-object nitong pagsasabpina ng committee ni Congresswoman Luistro, pagsabpina ng mga kung ano-anong dokumento na idadagdag nila, kagaya ng affidavit at supplemental affidavit ni Madriaga. Dinagdag din nila ang affidavit ni Trillanes. Kung kaya, pag inadmit nila kasi yun, di kahit ano, pwede nilang i-admit. Pati ho menu ng binagoongang baboy dyan, baka pwede nyo nang i-admit. Ano bang ginagamit na rules of court dyan sa Justice Committee? At kung ano lang ang gusto nila, yun na yun. Whatever they can think of to make matters worse for the Vice President, which is precisely
Why? I am saying that again, they are tinkering with the constitutional requirement of due process. And then when the Vice President went up again to the Supreme Court to question this impeachment proceeding, sasabihin nila, ba't ka natatakot kung wala kang tinatago? Kayo naman, para naman kayong hindi abogado dyan. Tayo mga abogado, pag may violation ng konstitusyon, akyat! Bakit ano naman ang masama kung siya ay pumunta ng Supreme Court? Hindi po ba ang Supreme Court ay ang final arbiter? Hindi po ba? Pag sinabi niyo po, may kasalanan, kaya ayaw niyang ipaproceed ito. Hindi po. Nakita ko sa video si Vice President Sara, sabi niya, then go ahead. Iakyat niyo na. Ako, ang tingin ko dyan, kung ganito lang din, na kung ano lang ang gusto niyo, gagawin niyo, sige, gawin niyo na lahat. Gawin niyo na lahat para maakyat nyo na yan sa Senado at doon na mag-trial at doon na mga abogado ni Vice President Sara ang pwedeng magtanggol sa kanya at mag-present ng kanilang ebidensya.